pinadalhan na ng imbitasyon si Sara Duterte para sa hearing proper na magsisimula na sa March 25. Ha? Kinumpirma po mismo ng abogado na tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Pua na natanggap na nga nila ang nasabing notice, imbitasyon. Mga kabunyog. Natanggap na umano ni Sara Duterte ang notice galing sa Justice Committee na pinirmahan ni Congresswoman Beatrix Restro. Pinapa-attend na si Sara sa hearing sa March 25. Yan ay hearing proper na. Bakit hearing proper? Presentation na po yan ng mga ebidensya. Presentation na ng mga testigo. Kaya kailangan umattend na dyan si Sara. Actually, hindi naman inimbitahan siya para maidepensa niya yung sarili niya. Pero kung hindi siya a-attend, nasa kanya yan. Pag hindi siya umattend, hindi pwedeng ipapadala niya lang ang abogado. Mga kabunyog, ililinaw ko lang. Hindi pwede ditong abogado lang. Siya talaga dapat ang umattend. Bakit hindi pwedeng abogado lang? Hindi pa naman po kasi ito trial. Hindi pa ito trial. Kahit ginagamit ang term na mini trial, technically hindi pa ito trial. Kumbaga, ano pa lang yan? Hearing ng Justice Committee. Kaya ang may karapatan pa lang dyan na magsalita, yung mga members ng Justice Committee, yung mga kongresista. Pangalawa, yung complainant. Yung mga complainant at saka yung respondent. Sino yung complainant? Ay di ba doon sa first impeachment complaint, yung third impeachment complaint, ang complainants doon, si Father Saballa at saka yung mga civil society. So, a-attend sila dyan sa hearing at makakapagsalita sila doon. Sino naman ang respondent? This is Sara Duterte. A-attend din siya dyan dapat at makakapagsalita siya. Ang mga abogado, hindi pa dyan pwedeng magsalita. Doon sila sa trial sa Senate. Yan po ang rules dyan. Pero pwede bang magdala ng abogado si Sara? Pwede, para mag-assist lang sa kanya. Pero ang pwede lang na magsalita sa trial ay sa hearing, ang pwede lang magsalita ay ang complainants. Hindi, unang-una muna yung mga kongresista na member ng Justice Committee. Sila lang. Sila ang pwedeng magtanong, sila ang pwedeng magsalita, mag-manifest. Sila rin ang pwede mag-motion. Yung mga complainants, pwede rin sila magsalita. Yung respondent, si Sara, pwede rin siyang magsalita para idepensa ang sarili niya. Pero wala pang abogado na pwedeng magdepensa. Wala pa. Hindi pa pwede ang abogado. Bakit? Hindi pa naman ito trial. Hindi pa po ito trial. Kumbaga, ito na nga yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara eh. Ito na yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara. Bakit na hindi pwedeng idepensa si Sara ng mga abogado niya? Yun ang nakalagay sa rules eh. Yun ang nakalagay sa rules ng impeachment. Ang mga abogado pwedeng umattend to assist lang. Para lang mag-assist. Kahit naman sa complainants, pwede rin magdala ng abogado yung mga complainants. Pero hindi rin sila pwedeng yung abogado ng complainants ang magsalita. Hindi. Sila pa rin yung mga complainants ang magsasalita. At pangalawa, ganun din sa respondent, si Sara lang ang pwedeng magsalita doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ang tanong, a-attend kaya si Sara? Si Sara sana, ang gusto niya, ang mag-attend para sa kanya, yung mga abogado niya. Bawal nga yan sa rules. Bawal sa rules yan. Bakit naman kasi hindi pwedeng abogado? Hindi pa nga po kasi yan trial. Hindi pa po trial. Parang ang status po nito, alam nyo, kahit ito kasi mga kabunyog kahit sa labor case, ito nga, pinapaliwanag ko ito kasi nagtuturo ako ng labor eh. Alam nyo bang sa labor law, sa mga labor cases, kapag ang manggagawa, workers or empleyado, magrereklamo sa DOLE, kapag pumunta siya dun sa DOLE, hindi niya pa kailangan ng abogado, hindi pwedeng may abogado.
Kapag nasa ano pa lang, yung early stage pa lang ng kaso, bawal kang magbitbit ng abogado mo. Bakit bawal kang magbitbit ng abogado mo? Hindi pa naman technically kaso yun. Parang nagsusumbong ka pa lang sa dole, kaya maghaharapin pa lang kayo, yung employer at saka yung ano, yung nagrereklamong empleyado. Oh, pipilitin kayong magkausap, magkasundo. So, hindi kailangan ng abogado doon. Pero kapag hindi kayo nagkasundo, dadalhin na ngayon sa arbitration. Doon na ngayon kailangan ang abogado sa arbitration. Ganyan din dito. Wala pa ito sa trial. Ano pa lang ito eh. Ano pa lang ito. Actually, para kang ang role dyan ng House of Representatives, para kang lumapit sa piskal o sa prosecutor. Nagsumbong ka sa prosecutor. Parang piskal, mayroon po akong kasong irereklamo. O di ba? Parang katulad ito ng criminal case. Sa criminal case, pupunta ka sa piskal. Ano yan eh? Tatanungin ka ng piskal, sino bang nirereklamo mo? O, di sasabihin mo, yun yung magiging respondent. Mayroon ka bang mga ebidensya? Mayroon, ito. Sinong mga testigo mo? Ito. O. Katapos ngayon, ang gagawin ng piskal, papadalhan ngayon ng kopya yung respondent. Papadalhan ng subpina para sumagot, mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, pagsagot nung respondent, i-assess, i-evaluate ng fiscal o ng prosecutor kung may probable cause. Pag nakita ng prosecutor na may probable cause, isasampa niya na yung kaso sa korte. Yan na yung tinatawag na information. Yung fiscal na ngayon ang magiging ng abogado ng complainant. Ngayon, kumbaga dito, ganyan ang nangyayari sa impeachment. May nag-file muna ng impeachment complaint, ini-evaluate ngayon ng committee ng Kamara, sufficient ba ito in form? Sufficient ba ito in substance? Sufficient ba ito in grounds? Mayroon ka bang mga ebidensya at testigo? Tingnan nga natin. Ipatawag mo nga yung mga testigo mo at ebidensya. Tingnan nga natin mga ebidensya mo. Yan na yung gagawin sa March 25. Kumbaga, ini-evaluate pa lang ng Kamara kung ito bang impeachment na ito ay dapat talagang suportahan ng Kamara at dalhin sa Senado para magkaroon ng trial. Kumbaga, nag-i-evaluate ang Kamara. Pero hindi rin ito ginagawa ng House of Representatives as a judge. Wala. Hindi sila dito judge. O ngayon, dahil kailangan ng due process, kailangan ipaalam mo sa respondent sa kasong ito, si Sara Duterte. O, mayroon sa yung reklamo. O, umattend ka na sa hearing, sa trial, sa March 25, hearing proper na ito. O, magsisimula na. Ipipresent yung ebidensya at testigo laban sa iyo. Baka gusto mong sagutin. O, kaya nakay ano yan mga kabunyog, mga kababayan. Nakay Sara yan kung a-attend siya o hindi. Ngayon, pwede ka bang magsalita doon sa hearing? Yes. Pwede siyang magsalita, si Sara. Pwede niya bang kumprontahin ang mga testigo doon? Yes, pwede. Pero hindi pwedeng yung abogado niya. Mag-a-assist lang sa kanya yung abogado niya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mangyayari dito. O ngayon, yung nirereklamo ng kampo ni Sara na bakit daw yung mga abogado hindi pwedeng magsalita, kasi nga, hindi pa naman ito trial proper. Hindi pa ito trial proper. Hearing ito para ma-determine kung may probable cause. So, binibigyan dito ng pagkakataon ang complainants na magsalita. I-present ang mga testigo at ebidensya. Binibigyan din ng pagkakataon ang respondent na magdepensa ng sarili. Hindi pa pwedeng mga abogado nila ang magpapapil dyan. Tatanungin sila ng mga members ng Justice Committee. Tatanungin yung complainant. Tatanungin din yung respondent. Pag hindi umattend ang respondent, parang wini-waive mo. Ibig sabihin, wini-waive mo yung karapatan mong idepensa ang sarili mo. Ay di ba? Yan yung naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw binigyan si Sara ng due process. Hindi daw pinagsalita doon sa Kamara. O sige. Kaya sige, dito pwede na siyang magsalita. So, makakapagsabi pa ba ang kampo ni Sara na hindi siya binigyan ng due process? Actually, ngayon pa lang, kini-question na naman ng kampo ni Sara, due process daw. Wala daw due process itong ginagawa ngayon ng Kamara. Sus naman. Wala pa bang due process yan? Ang haba-haba na nga ng prosesong pinagdadaanan, due process pa rin.
Ha? Ano ito mga kabunyog? Ang gagamitin na naman siguro nilang argumento bakit hindi pwedeng magsalita ang mga abogado ni Sara ay ano yan eh, nakalagay yan sa rules. Ganyan talaga. Ang importante diyan, binigyan siya ng pagkakataong magsalita si Sara. Pero kung ayaw niyang magsalita, ayaw niyang mag-attend, bahala siya. Ibig sabihin niyan, wini-waive niya yan. Ha? Wini-waive niya ang kanyang karapatang magdepensa ng sarili niya. Kasi ang gusto siguro ni Sara, bahala na yung abogado niya. Hindi naman pwede yun. Kasi yan ang rules. Kahit alin naman na impeachment, pagdating sa investigasyon sa Kamara, yung pa lang, hearing pa lang, hindi pa diyan papapil ang mga abogado. Kasi pag pinapapil mo na yung abogado, magiging magulo na yan. Masyado ng mahaba ang proseso niyan. Ito pa lang naman to, determination ng probable cause. Kumbaga hindi pa talaga ito guilt ng respondent eh. Hindi pa naman dinideklara dito kung guilty siya o hindi. Ano lang, probable cause lang. Ibig sabihin, may basehan ba itong itong impeachment na ito para may probable cause ba ito para dalhin na sa plenary at pagbutuhan? Yun lang yun. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi nilang bakit walang karapatang magsalita ang mga abogado, hindi pa ito trial. Hearing pa lang ito. Ay maaalala nyo, kahit naman 'di ba, tingnan nyo yung mga investigation in aid of legislation sa sa Kamara. 'Di ba? Kahit sa Senado, may mga imbitado diyan ng mga resource persons, may kasama silang abogado. Pero yung abogado hindi pwedeng magsalita. Si Duterte nang pinatawag sa Kamara sa Quadcom, si Duterte pwede magsalita kasi siya yung inimbitahan eh. Pero yung abogado niya hindi pwede. Yung abogado niya hindi pwede. Ganon din kahit ako nung pinatawag ako sa Kamara, umattend ako. Pero hindi pwedeng ang abogado ko ang magsalita para sa akin ako. Ganyan sa mga hearings. Sa mga hearing sa Kamara, ganyan. Hindi pwedeng magsalita ang mga abogado. Pwede lang na mag-assist. Kung mapapanood niyo yung mga hearing sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, kahit yung mga resource persons, katulad ni Bernardo, pag tinatanong siya ng mga kongresista, magtatanong muna siya sa abogado niya, nasa likod niya. Hindi pwedeng yung abogado niya ang magsalita para sa kanya. Si Sara ganyan din. Dapat umattend siya para idepensa niya ang sarili niya. Ngayon, kung may gusto siyang itanong sa abogado niya, tatanungin niya. Pero hindi pwedeng abogado niya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, kung hindi siya a-attend, nasa sa kanya yan. Nasa sa kanya yan. Itong ginagawang estratehiya kasing ito ng mga abogado ni Sara, unang-una, doon pa lang sa pagsagot nila, yung written na pleadings nila, yung answer ad cotillam, hindi na nila sinagot yung mga issue eh. Answer ad cotillam, ibig sabihin ng answer ad cotillam, sumagot sila para lang makasiguro dahil pag-iingat yung pagsagot nila, pero hindi ibig sabihin na kinikilala na nila ang jurisdiction ng Kamara. Hindi ibig sabihin na hindi na nila kini-question ang jurisdiction. Kaya ibig sabihin, ang kutilam, nire-reserve nila na posible pa rin nilang questionin ang jurisdiction. At malamang nga, ganun, ki-questionin nila. Ngayon, bakit nila hindi sinagot? Bakit hindi nila sinagot punto por punto? Hindi nila sinagot punto por punto dahil ayaw nilang ipakita ang mga depensa nila. Wala talaga silang depensa. Wala silang depensang magamit. Or, kung may depensa man silang naiisip, doon na lang nila gagamitin sa Senado. Kumbaga, para sa kanila, sa Kamara, wala sila dyan. Alam nila, lulusot at lulusot yan sa Kamara. So, wag na lang nilang labanan sa Kamara, doon na lang sila sa Senado maghanda. Pangalawa, mahirap namang sagutin nila yung mga aligasyon or mga issue kasi wala silang readyng pansagot eh. Wala silang readyng pansagot. Ang depensa kasi nila, ang pinakadepensa kasi nila, wala naman daw
basihan ang mga akusasyon kay Sara. Hearsay lang naman daw yun. Conjectures lang naman yon. Wala daw ebidensya sa katunayan, kaya daw nagsusumpina. Kaya daw nagsusumpina ang complainants at ang Kamara dahil wala pang ang mga ebidensya kay Sara. Ganon yung argumento ng depensa eh. Yung ganong argumento ng depensa, ginagawa nila yung ganyan dahil wala silang readyng depensa. Parang katulad din kay Duterte sa ICC. Kung maaalala nyo, mga kabunyog, sa ICC, ganun din ang depensa ni Kaufman. Si Kaufman, kini-question niya lang yung mga argumento ng kalaban. Sabi niya, hindi totoo yung mga akusasyon kay Duterte. Ano naman daw, hindi naman daw siya nag-order nang napatayin yung mga tao. Kagagawan lang daw yun ng mga pulis. Wala. Pero yung mga yung depensa niya, may mga testigo siya, may ebidensya siya, wala. Si Kaufman. Ganyan din dito kay Duterte, kay Sara. Ang argumento ng defense, hearsay lang naman ang sasabi ng mga complainants. Mga walang ultimate facts. Conjectures lang. Pamumuliti ka lang ito dahil kakandidato si Sara sa 2028. Yung mga ganon. Pero kung yung ika-counter nila ng mga counter na ebidensya nila at testigo, wala silang ganon. Bakit ganon ang ginawa ng defense? Ay kasi nga, wala naman silang pantapat na mga testigo at ebidensya. Samantalang ang prosecution, actually ang complainants, tad-tad ng ebidensya at testigo. Tad-tad ang prosecution ng ebidensya at testigo. Ngayon, yung sinasabi ng defense na kung may ebidensya na ang complainants, bakit nagsusumpina pa rin sila? The fact na nagsusumpina pa rin daw, ibig sabihin daw niyan, wala pang mga ebidensya. Hindi naman ganun yun. Kasi, tandaan natin na ang complainants dito, hindi naman gobyerno private. Ang complainants dito, mga private na grupo, civil society. Ang complainants dito, si Father Saballa. Ang complainants dito, yung abogado na private. Ibig sabihin, bilang mga private citizens, hindi sila makakagamit ng mga compulsory processes kung sila lang. Yung pag-request nga lang ng SALN, ang hirap-hirap na Makukuha mo ba ang bank records ni Sara Duterte? Kung ikaw ay private citizen lang? Hindi kaya yun. Hindi mo makukuha yung bank records ni Sara kung private citizen ka. So, ibig sabihin, itong mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara, mga private groups, citizens ito. At saka mga civil society. Mayroon din doon abogado, pero kahit abogado ka na nag-file ka ng impeachment complaint, wala ka ring kapangyarihan na isumpina ang bank records ni Sara. Wala kang kapangyarihan nun. Pero ano ang mga records na available? Authentic records. Yung mga minutes ng hearing ng Kamara, yung Quadcom, yung mga records ng COA, yon nakuha na yon. Yun kasi mga pwede nang makuha yon kahit walang sumpina. Pwede yun. Kaya kumbaga, yun na yung mga available na mga ebidensya. Yung affidavit ni Madriaga, yun, nakuha na yun, mayroon ng ganun. Tapos yung mga authentic records, mayroon na. Yung video nung ni Sara, yung pagsalita niya doon sa pagbabanta sa buhay ng presidente, ng first lady, mayroon ng mga ganun. Ibig sabihin, doon pa lang, sa mga ebidensya na yon, sufficient na yon in substance. Sufficient na rin yun in grounds. Yung mga yon, yung mga available ng mga ebidensya. Ngayon, maghihiring na. Dahil sufficient na in form, sufficient na in substance, sufficient na in grounds, gusto ngayong i-avail ng complainants, pati yung mga kongresistang nag-endorse, gustong i-avail yung powers, subpoena powers ng Kamara para yung mga dagdag na ebidensya ay masumpina. So, ibig sabihin, ang hinahanap ngayon, mga dagdag pang ebidensya. Pagpapatibay pa ito. Kasi kung yun lang mga private citizens, private groups, civil society, hindi naman nila pwedeng hingin yung bank records ni Sara. Sino sila? Private citizens yan
Oh, yung ano, yung salin ni Sara ni hindi nga nire-release kaagad. Oh. So ibig sabihin, ano pa ito? Kailangan pa itong isumpina. Ngayon, sino ang magsusumpina niyan? Kamara. Bakit kamara? Kasi sila ang may power niyan. So bawal ba 'yon? Allowed 'yon. Kahit naman kami sa korte, kung may mga hawak kaming kaso sa korte, may mga dokumento kami at saka may mga taong gustong ipatawag na korte na yung na hinihingi namin na maglabas ng order, subpoena ad testificandum or subpoena ducis tecum. Kasi kung kami lang, kahit abogado kami, hindi kami pwedeng magsumpina. Wala kaming ganong power. Hihingi kami ng power sa may kapangyarihang mag-issue ng sumpina. Ganun yun. Pagpapatibay ng ano mo, ng ebidensya mo. Bahagi talaga yan ng prosesong legal. So ngayon, itong ina-avail na proseso ng complainants na isumpina yung bank records, isumpina yung salin, tapos yung yan yung mga compulsory processes ng House, pwede yang i-avail ng complainants at ina-avail na nga ngayon. Walang bawal doon. Kahit naman si Sara Duterte bilang respondent, pwede rin siyang mag-avail ng subpoena power ng House. Kung may mga testigo siyang gustong isumpina, kung may mga dokumento rin siyang gustong isumpina para sa depensa niya, pwede rin yun. Pwede niya rin yun. Due process din yun. Tambak na ng ebidensya. Kaya lang, mayroon pang mga ebidensya at testigo na pwede pang isumpina. Walang nagbabahawal doon. Kasi may mga bagay kasi na hindi mo kayang kunin kung private citizen ka lang. Halimbawa, bank records si Sara, pwede mo ba yon? Hindi. Sino ka? Private citizen ka eh. Pero yung Kamara, mayroong powers niyan. O ngayon, kung wala namang tinatago si Sara, wala naman, anong problema? O sige, isumpina nyo ang bank records ko, tingnan nyo. O, isumpina mo nyo yung salin ko. O wala yan, makikita nyo, walang problema yan. Ano pa? Ano pang gusto nyong isumpina? Ganyan yan. Kung talagang wala namang kung talagang wala namang problema, bakit ka matatakot sa sumpina? Di ba? Kaya lang, ito kasi, itong Kamara, ay itong defense team ni Sara, wala talaga silang planong makilaban dyan sa Kamara. Hahayaan na nilang matapos yan kasi wala naman silang depensa. Oh, wala naman silang depensa eh. Kaya nga 'di ba sabi ng Kamara, itong pinadalang answer ng kampo ni Sara, in effect hindi naman to answer, motion to dismiss. Motion to dismiss. Kasi wala namang sinagot eh. Paano masasabing answer? Wala ka namang sinagot. Tapos ang mga aligasyon mo doon, ang mga sinasabi mo doon, wala daw due process, walang jurisdiction, para mo na lang sinabing i-dismiss yung impeachment. Kaya lang ang problema kasi, bawal ang motion to bawal ang dismiss. Ibig sabihin, sa hindi sa sagot mo, hindi ka pwedeng magsabi doon na i-dismiss. Kailangan sumagot ka. O kaya ang linagay nila, sagot, answer. Pero pag binasa mo yung kanilang yung laman mismo, wala naman silang answer talaga. Wala silang sinagot. Ang ginawa nila, kini-question nila yung Kamara, yung Justice Committee, yung jurisdiction, due process. Kaya lang tama yung sinasabi ni tama yung sinabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Pagka ganyan na ang kini-question mo jurisdiction, dun ka dapat sa Korte Suprema. Pag jurisdiction ang kini-question mo, pagka ganun yung mga argumento mo, hindi mo naman sinasagot yung mga issue doon, dapat petition sa Korte Suprema yon. Kaya anyway mga kabunyog, mga kababayan, abangan na siguraduhin na nating makakarating na ito sa Senado. Pagdating sa Senado, ang tanong ngayon, ang pinakatanong ngayon pagdating sa Senado, ano kayang gagawin ng kampo ni Sara? Ganyan pa rin? Hindi na. Pagka ganyan ang ginawa nila sa Senado, sigurado ng talo sila doon. Kasi kahit may mga kakampi silang senador, halimbawa, kakampi nila si Chis Escudero, kakampi nila si Jinggoy, kakampi nila si Joel Villanueva, kahit kakampi nila yung mga yan, si Pia Cayetano, pero kung obvious pagdating sa Senado, na wala naman silang nagiging rebuttal, ang nag-present lang ng mga ebidensya at testigo ay yung prosecution, tambak yung pinipresent na pinipresent na mga ebidensya, pinipresent na testigo,
Tapos sila ang sasabihin nila, hearsay yan. Sasabihin nila, conjectures yan. Wala yun. Kasi tambak na nga yung ebidensya at testigo na pinipresent. Tapos sasabihin mo pa, hearsay, conjectures, walang ebidensya, ultimate. Pagdating sa Senado nito, magiging ano yan, pagkaganyan ang style ng mga abogado ni Sara na hindi sila nagdidepensa, hindi nagre-rebat, matatalo sila dyan. Kasi kahit yung mga senador nilang kakampi, mau-obvious sa tao. Kasi tandaan natin, ito yung malaking pagkakamali ng mga abogado ni Sara. Tinitreat nila itong impeachment as criminal case. Ang impeachment ay hindi criminal case. Hindi po ito hindi po ito criminal case. Ang impeachment ay impeachment. Ano siya? May pagka-political siya, may pagka-judicial. Bakit siya may pagka-political? Kasi actually, ang impeachment ay accountability of public officers, pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. Alam nyo ba yung impeachment kung nasaan sa konstitusyon? Article 11. Ang titulo ng Article 11 ay accountability of public officers. So, ang nakalagay sa Article 11, kapag may mga matataas na opisyal ng bansa, tulad ng Presidente, Vice-Presidente, Ombudsman, Justices ng Korte Suprema, na nakagawa ng mga impeachable offenses, ano yun? Halimbawa, treason, bribery, corruption, betrayal of public trust, nawala na yung tiwala ng tao. Other high crimes, nawala na yung tiwala sa iyo ng tao. O ngayon, dahil nawala na ang tiwala sa iyo ng tao, dapat galing ka na. Hindi ka na dapat payagang makatakbo uli sa gobyerno. Kaya yung impeachment, political talaga yan. Kaya yung mga nagsasabing, hindi, pamumulitika lang naman tong impeachment na to kay Sara, ay ganyan talaga. Ang impeachment talaga, political yan. Hindi nyo ba alam na political talaga yan? Alam nyo ang pagkakapareho nito? Pagkakapareho ng impeachment sa parliamentary form? O sino dito ang mga nandun sa United Kingdom? O sa Great Britain, parliamentary ang setup doon. May mga bansa na parliamentary ang setup. Sa parliamentary form of government, walang impeachment. Ang mayroon doon, vote of no confidence. Kasi kapag wala ka ng tiwala, na wala na yung tiwala mo sa Prime Minister mo, magbubutuhan yung mga members ng Kongreso, vote of no confidence lang yon. Pag may vote of no confidence na, tanggal na yung Prime Minister. Sa atin kasi presidential ang form of government natin. So dahil presidential ang form of government natin, wala tayong vote of no confidence. So anong mangyayaring proseso sa atin? Ang mangyayaring proseso sa atin, kung gusto mong matanggal yung pinuno, tulad ng presidente, vice-presidente, ombudsman, wala ka ng tiwala kasi betrayal of public trust. Ano ngayon ang gagawin? Mag-i-initiate ka ng complaint o reklamo. Yung reklamo, saan mo i-initiate? Sa House. Yung House naman, House of Representatives, mag-i-hearing, titingnan kung may basihan ang pinail mong impeachment. Pag mayroon, nakakuha ng 1/3 na endorsement, dadalhin sa Senado. Magti-trial ang Senado. So yung Senado din, ang trial ng Senado, political siya at the same time judicial. Bakit political? Ay ang mga senador, politiko yan eh. Bakit judicial? Ay kasi magiging silang judges. Kaya political and judicial. Kahit, ano talaga yan? Ang impeachment talaga, may political na aspect yan. Hindi yan criminal. Bakit hindi criminal? Ang mangyayari lang naman sa iyo pag ano ka sa impeachment, guilty ka. Tatanggalin ka sa pwesto at hindi ka na makakatakbo. Wala namang kulong. Kung gusto mong makulong, kasuhan mo ng kasong kriminal. Later na yan. Pero sa impeachment, ano lang yan, pagtanggal sa pwesto at hindi napapayagang makatakbo. Bakit? Political yan eh. Ayaw mo na sa kanya. Binitray mo. Binitray niya ang trust ng tao. Ganyan yun. Kaya sa totoo lang, hindi dapat ito masyadong istrikto. Ang impeachment hindi pwedeng masyadong istrikto. Kasi kung masyadong istrikto ito, dapat binigay na lang ang power ng impeachment na mag-trial sa Supreme Court. Diba? Kung gusto talaga nating maging sobrang istrikto, di dapat nagsasubmit ng impeachment sa Supreme Court. Para yung Supreme Court yung mag-trial. Ano talaga yan? Mga judges talaga yan. Justices yan. Saka ang i-apply talaga dyan, yung strictong rules ng mga trial. Ito hindi eh. Hindi ito criminal case. Political ito. Kaya lang siya nagiging judicial kasi syempre
may sinusunod pa rin na rules on evidence, may sinusunod pa rin na procedure. Saka yung mga senador, aakto sila bilang judge. Kaya nga magdadamit yan ng robe, 'di ba? Pero hindi nawawala yung pagiging political niya. Na ang gusto mong mangyari dito, paalisin sa pwesto. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi ko maintindihan bakit napaka-istrikto ng standard na gustong iset ng mga itong mga nagmamagaling, ang gusto nila ng mga standards na gamitin pang criminal case. Hindi pwedeng pang criminal case to kasi hindi naman to criminal case. Impeachment nga eh. Judicial and political ang nature nito. Judicial and political. Bakit political? Ay kasi wala ka ng tiwala, betrayal of public trust, gusto mong alisin sa pwesto. O, ganun yun. Pwede ba sana na ang mag-trial na lang sana ay Korte Suprema? Yes, kung nakalagay sa konstitusyon natin na ang impeachment ay ipafile sa Korte Suprema at ang Korte Suprema ang tatayong impeachment court, yes. Kaya lang may problema yan. One, hindi na political yan. Judicial na lang talaga yan. Purely judicial na yan. Kapag linagay natin sa Supreme Court, purely judicial na yan. Hindi mo nga dapat linalagyan ng politika ang Supreme Court, di ba? Tapos ilalagay mo doon yung impeachment o dilinagyan mo na ng kulay na ano yon. Dapat ang judicial, hindi mo siya lalagyan ng political. Kaya natin yan hindi linagay sa Supreme Court. Kasi kung ibibigay mo ang kapangyarihan na yan sa Supreme Court, magiging political na ang Korte Suprema. Dapat hindi. Dapat ang Korte Suprema alisin mo sa politika. Eh ibibigay mo sa kanya yung power of impeachment, di hawak na ngayon ng mga Korte Suprema ang president at ang vice president. Pangalawa, yung mga justices ng Korte Suprema, impeachable officials din sila. O bakit sila yung magi-impeach? So hindi pwede. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, hindi na uunawaan ng ilan nating mga kababayan na ang impeachment, political talaga yan. Parang ganito yan. Vice President ka namin, inubos mo yung pera namin na 125 million in 11 days. Masyado kang walda sa pera namin. Wala na kaming tiwala sa'yo. O ganyan lang yan. Umalis ka na dyan sa pwesto mo. Ganun lang yun. Ganun lang talaga yun. Hindi ito kailangang napakataas ng requirement. Ang problema, ang gina-adapt na rules, depensa ng mga abogado ni Sara, pang criminal case. Pang criminal case, hindi pwede yan. Tingnan nyo si Erap. Oh. Nung nagbutuhan yung mga senador, ayaw nilang pabuksan yung envelope. Nagalit ang taong bayan. Nag-book out yung mga prosecutors. Oh, 'di ba? Napatalsik si Erap. 'Di ba? Tingnan nyo yung kay Corona. Kung istrikto mong susundin yung mga rules, kung istrikto mong susundin ang mga rules, acquitted si Corona doon. Pero ano ang nakita ng mga senador doon? Grabe. Grabe pala itong si Corona. Chief Justice lang ng Korte Suprema, may mga dollar accounts, ang laki ng mga laman ng deposito sa bangko. Wala na kaming tiwala sa'yo. Eh di ba ganun yun? Kaya anong nangyari nung nagbutuhan? 20 senador yung bumoto sa conviction ni Corona. Pero kung i-apply mo yung istriktong mga rules, kaya tingnan nyo, sino lang ang bumoto? Yung mga magagaling na abogado, si Joker Arroyo, saka si Miriam, bumoto ba sila sa conviction ni Corona? Hindi. Kasi magaling si Miriam eh. Kasi magaling si Joker eh. Kung gagamitin mo ang galing mo sa pagkaabogado, hindi papasa ang impeachment. Pero hindi naman abogado ang pinag-uusapan dito. Hindi rin justices ng Korte Suprema. Kasi political ang impeachment. Political ang impeachment, mga kabunyog, mga kababayan. Nakuha niyo yung point. Bakit si Miriam Defensor Santiago, inacquit niya si Corona? Kasi bilang magaling na abogado sa tingin niya, hindi sapat ang ebidensya para i-convict si Corona. Bakit si Joker Arroyo ganun din ang desisyon? Kasi sabi ni Joker Arroyo, hindi sapat ang ebidensya para i-convict siya. Pero yung ibang mga senador, hindi naman mga justices yun, sabi nila hindi.
Masyado na tong ginawa ni Corona. Ang daming deposito, dollar accounts, ang lalaki ng deposito sa bangko. Tapos hindi naman yan dapat ganyan kasi Chief Justice lang naman siya ng Korte Suprema. O bakit yung mga ibang mga senador na hindi naman abogado, kinunbik si Corona? Eh kasi naniwala sila na binitray ni Corona ang public trust. Yun lang naman ang importante din. Binitray mo ba ang public trust? O ganun yun. Kasi kung gusto natin na maging stricto talaga ang impeachment, napakatindi ng mga ebidensya, napakatindi ng proseso, ilagay mo sa Korte Suprema. Kaya lang, ano nang mangyayari niyan? Magiging makapangyarihan na ang Korte Suprema kasi tatanggalin na nila ang presidente kung gusto nila. Tatanggalin na nila ang vice presidente kung gusto nila. Pangatlo, magiging ng political ang Korte Suprema kasi ang impeachment ay political eh. So, ang ginawa natin, linagay natin ang impeachment sa Senado. At yung Senado, marami yan, 24 yan. So hayaan nating makumbinsi ang mga senador kung mayroong basihan nga na tanggalin ang opisyal na to. Ang basis ng pagtanggal ng opisyal, wala na ang tiwala sa kanya ng tao. Betrayal of public trust. Hindi kinakailangang napakatindi ng mga ebidensya dyan. Hindi kinakailangang napakatindi ng proseso dyan. Kasi impeachment yan. Impeachment yan. Hindi naman yung criminal trial. Impeachment trial yan. Sui generis yan. Ibig sabihin, unique ang impeachment. Hindi yan administrative, hindi civil, hindi rin criminal. Ano pala yan? Sui generis nga. Unique. Diba? So napaka-unique ng impeachment. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.